Mainit ang araw sa Maynila. Tila sinasadya ng panahon na pahirapan ang mga kagaya ni Riza. Isang 20 anyos na babaeng sekyu na nagbabantay sa lumang gusali ng LG Building sa Santa Cruz. Nakaitim siyang uniforme, may takip ang buhok sa ilalim ng kanyang itim na cap at may bit-bit na lumang backpack na halatang pinagtiyagaan na sa loob ng maraming taon. Sa kabila ng lahat, ang kanyang mga mata ay may sinag na hindi basta-basta mapupundi, tulad ng isang kandila sa gitna ng dilim. Alas 5 pa lang ng umaga ay gising na siya. Mula sa inuupahang maliit na kwarto sa likod ng bodega, dala ang kanyang termos ng kape at tinapay na niluto pa niya kagabi para makakipid. Tahimik lang siyang naglalakad papuntang terminal. Wala siyang cellphone na pang social media, wala rin siyang luho. Kung minsan ay tinitingnan siya ng mga kasamang gwardya na tila pinagtatawanan dahil hindi siya sumasama sa mga inuman, hindi nagrereklamo at laging tahimik. "Riza, ano ba't ang sipag mo? Pa-overtime ka na naman?" tanong ni Manong Erning, ang matandang janitor na katuwang niya sa gabi sa gusali. "Hindi po, Manong. Gusto ko lang po kasi. Sayang din yung dagdag na oras." Mahina niyang sagot habang nakangiti. Hindi niya binanggit na kulang siya sa budget at halos wala ng laman ang kanyang aparador kundi instant noodles. Walang anak, walang asawa at wala na ring magulang. Bata pa lang siya ay inulila na siya ng ama sa isang aksidente sa konstruksyon. Ang ina naman ay namatay sa ubot sipon na hindi naagapan. Sa murang edad ay natuto na siyang maghanap buhay. Naglalako ng banana queue, nagtitinda ng basahan sa palengke at naging service crew sa mga karinderya bago siya naging security guard. Sa tuwing uuwi siya mula sa night shift, dumaraan siya sa isang madilim na eskinita bago makarating sa kanyang inuupahang bahay. Dito niya unang nakita ang dalawang batang magkapatid na nakaupo sa tabi ng basurahan, nakabaluktot at yakap-yakap ang isa't isa. Ang mas matanda na may kalmot sa pisngi at punit ang damit ay tahimik na pinapanood ang punsong babae na tila may ubo. Ang mukha nila'y maputla at manipis ang mga braso. Noong unay hindi na niya ito pinansin. Pero kinabukasan, naroon pa rin sila. At sa susunod na araw at sa mga araw pang sumunod, tila hindi umaalis. Wala man lang ni isang matanda na nag-aalaga sa kanila. Isang hapon, bago dumaan sa bahay, dumaan siya sa karinderya ni Aling Bebang. "Aling Bebang, pwedeng 2 balot ng lugaw? Yung may konting laman lang po." "Uy, abat big time ka ngayon, Riza. May bisita ka ba?" pabirong tanong ng matanda. "Ah, hindi po. May mga bata lang po kasi doon sa tapat ng eskinita. Parang hindi pa kumakain." "Ha? Andyan pa rin ba yung magkapatid na payatot? Akala ko napulot na ng DSWD yun eh." Kawawa naman, dinala niya ang lugaw sa dalawa. At sa unang pagkakataon, nakita niyang ngumiti ang batang lalaki. "Ate, sayo po ba to?" mahinang tanong ni Miko, ang panganay. "Oo, kainin niyo na. Gutom na kayo, di ba?" Tahimik na kumain ang dalawa. Wala silang kinuwento, pero hindi rin sila tumanggi. Pinagmasdan ni Riza ang kapaligiran. Wala ni isang laruan, walang banig, at ang tanging panangga nila sa lamig ay karton. Doon niya naisip, anong klasing mundo ito kung ang batay natutulog sa basurahan? Pag-uwi niya, binuksan niya ang kanyang lumang notebook kung saan niya sinusulat ang lahat ng gastusin. Naisip niyang kung magbabawas siya ng instant coffee, maglalakad imbes na mag-jeep, at iwasan ang pagbili ng kahit anong hindi kailangan. Baka kaya pa niya silang pakainin araw-araw kahit lugaw lang. Kinabukasan, bumili siya ng 3 pandesal at sardinas. Sa ikatlong araw, itlog at sinangag. Sa mga sumunod, kung minsan ay may sopas, minsan ay instant noodles. Hindi ito araw-araw masarap, pero araw-araw ito may malasakit. "Salamat po, Ate Riza." Mahinang wika ni Maya, ang bunso. Isang gabi, matapos niyang iabot ang isang thermos ng mainit na tubig at gatas na inipon niya gamit ang tinipid na pamasahe. Napangiti siya. "Walang anuman. Basta pangako niyo lang, huwag kayong lalayo rito. Basta kaya ko, hindi ko kayo pababayaan."
Walang sagot ang mga bata. Pero mula noon, sinimulan nilang salubungin si Riza araw-araw, bit-bit ang mumunting ngiti at kahit may sakit o pagod, hindi na nila muling ginambala ang basura para lang makahanap ng pagkain. Hindi pa man niya batid, pero ang bawat pandesal na kanyang isinusubo sa 2 ulila ay siya ring unti-unting bumubuo ng isang kwento ng kabutihan. Na sa mundong puno ng pagkakanya-kanya, may iilang tao pa ring handang ibigay ang konting meron sila para lang may ibang mabuhay. At sa gitna ng kanyang katahimikan, sa bawat pagod at pawis, si Riza, ang babaeng sekyu na tila walang halaga sa mata ng lipunan, ay nagsisimulang magsulat ng isang bagong kabanata ng pag-asa para sa 2 kaluluwang matagal nang kinalimutan ng mundo. Hindi nagtagal, naging bahagi na ng araw-araw na buhay ni Riza ang 2 ulila. Tuwing dulo ng kanyang shift ay dumaraan siya sa eskinita, dala-dala ang plastik na may pagkain. Minsan may sinangag, itlog, minsan lugaw. Pero kadalasan ay kung ano lang ang kaya ng laman ng kanyang pitaka. Subalit sa bawat abot niya ng pagkain, sa bawat ngiting ibinabalik ng magkapatid, ay tila mas tumitibay ang kanyang loob. Isang araw ng Sabado, habang may pahinga mula sa trabaho, naisipan ni Riza na dalawin ang mismong kinalalagyan ng 2. Matagal niya na ring iniisip kung saan umuuwi ang mga bata sa gabi. Pero ngayon lang siya nagkaroon ng oras upang sundan sila. Tahimik lang siyang sumunod mula sa malayo habang buhat ni Miko, si Maya, sa likod. Halos wala ng tao sa paligid at ang sikat ng araw ay palubog na. Dumaraan sila sa likulikong eskinita patungo sa isang abandonadong warehouse. Sa tabi nito, may isang barong-barong na yari sa pinagtagpi-tagping yero, karton at trapal na tila hindi kayang labanan kahit ang bahagyang ulan. Lumapit si Riza at maingat na kumatok sa isang bahagi ng kahoy. "Pasensya na, Ate Riza. Ito lang po talaga ang bahay namin." Ani Miko na tila nahihiyang ipakita ang kanilang munting mundo. Pumasok siya sa loob. Sa isang sulok ay may lumang kutson na butas-butas at may isang balde ng tubig na kulay putik. Sa kisame, nakalaylay ang plastik na gamit pangharang sa tumutulong ulan. Wala ni isang ilaw. Ang tangi lamang nilang gamit ay isang maliit na lamparang de baterya na halos wala ng karga. Napakagatlabi si Riza. Hindi niya akalaing ganito kasama ang kalagayan ng 2 batang araw-araw niyang pinapakain. Muli niyang ibinaling ang tingin kay Maya na ngayon ay nakaupo sa sahig at masayang dinidilaan ng ice candy na inabot niya kanina. "Ganito na po kami simula nung nasunog yung bahay namin." Mahinang salaysay ni Miko habang pinupunasan ang bintana gamit ang punit na basahan. "Hindi po kami kinuha ng DSWD kasi nagtatago po kami noon. Baka po paghiwalayin kami ni Maya." Hindi agad nakapagsalita si Riza. Napuno ng emosyon ang kanyang dibdib. Anong klaseng mundo ito na ang mga batang ito ay kailangang matutong tumakas para lang manailing magkasama? "Hindi ko kayo pababayaan," mahinang sagot niya. "Hanggat kaya ko, hanggat may pagkain ako, meron din kayo." Lumipas sa mga araw at lalo siyang naging malapit sa magkapatid. Inilaan niya ang ilang bahagi ng kanyang maliit na sweldo upang bilhan ng ekstrang kumot at damit ang 2. Sa tuwing maulan, dinadala niya sila pansamantala sa kanyang inuupahang kwarto sa likod ng bodega. Pinaghahatian nila ang tinapay, ang nilutong sabaw at kung minsan, tawa. "Ang ganda po ng kwarto niyo, Ate Riza," ani Maya. Habang nakaupo sa sahig at nagkukulay gamit ang lapis na binigay ni Riza noong nakaraang linggo. Napatawa si Riza. "Nako, wag mo nang sabihing maganda, isang banig lang yan at bentilador. Pero salamat ha, mas maganda po ito kaysa sa amin, ang bango pa." Umikot-ikot si Maya na tila nasa kastilyo. Sa kabila ng simpleng buhay, natutunan ng mga bata ang pagkakaroon ng disiplina. Pinapaliguan sila ni Riza, tinuturuan ng simpleng panalangin at tinuturuan niyang magsaing at maghugas ng pinggan. Sa bawat gabi na magkasama sila, nararamdaman ni Riza na hindi lang siya basta tumutulong. Unti-unti ay para na rin siyang ina. Ngunit hindi lahat ng tao ay may malasakit gaya ni Riza. Isang gabi habang naglalakad siya pauwi,
nasalubong niya ang isang grupo ng lasing sa may kanto. "Oy, si Madam Sekyu! O ano, nanay ka na ng mga batang yagit?" Sigaw ng isa. Sabay tawa ng iba. Hindi niya ito pinansin. Pero alam niyang may ilang mga tao sa paligid na tinipingnan siya ng may paghuhusga. Sa isip ng marami, isang kahibangan ang ginagawa niya. Isang dalagang walang pamilya, pero nag-aampon ng 2 batang hindi niya kadugo. Pag nagkaanak ka, Riza, wala ka nang ilalaan sa sarili mong mga anak. Anang-isa niyang katrabaho habang nakabreak sila sa guard post. Hindi lahat ng pamilya kailangang kadugo. Sagot lang niya habang nilalagop ang malamig na tubig mula sa baunan. Dahil sa dami ng sakripisyo, halos hindi na rin siya nakakabili ng mga bagong gamit. Ang kanyang sapatos ay may butas na at tinatahi na lang niya ng sinulid. Ang uniforme niya ay may kupas na sa kwelyo. Pero sa bawat pag-abot ng pagkain kina Miko at Maya at sa bawat yakap ng 2 munting braso, tila wala ng halaga ang lahat ng material na bagay sa mundo. Isang araw, nakita niya ang matandang landlord ng inuupahang kwarto niya na nakaupo sa labas. "Risa, aba, gabi na ah. Galing ka na naman sa mga bata?" "Opo, Mang Delphin. Naabutan ko pa silang hindi pa kumakain. Iniwan ko lang ng sopas." "Bilib ako sa iyo, Hija. Hindi ko akalaing may tao pang gaya mo." Numiti si Riza. Hindi po lahat ng kayamanan ay nakikita sa bulsa. Minsan, nasa puso lang. Sa tahimik na eskinita, sa isang munting tahanan na gawa sa yero at karton, unti-unting lumilika ng liwanag si Riza. At sa mundo na puno ng ingay, walang pansin at kawalang pakialam, ang kanyang pagmamahal, kahit maliit, kahit araw-araw lang, ay naging sandigan ng 2 batang matagal nang binaliwala ng lipunan. Habang lumilipas ang mga linggo, lalong naging malalim ang ugnayan ni Riza at ng magkapatid na Ulila. Ngunit kasabay ng lumalalim na pagkakaugnay ay ang lalong pagbibigat ng kanyang mga responsibilidad. Sa maliit niyang sweldo bilang security guard, na kadalas ay hindi pa regular at may kaltas, unti-unti na ring nauubos ang natitira niyang ipon. Pero sa tuwing naiisip niyang baka hindi makakakain sina Miko at Maya kinabukasan, agad siyang lumalapit sa altar sa sulok ng kanyang kwarto, nagdarasal ng mahina. "Kahit ako na lang ang magutom, basta sila huwag." Isang hapon habang pauwi mula sa trabaho, nilapitan siya ng lalaking nangangalakal na dati niyang kakilala sa palengke. "Riza, ikaw pala yan? Buti at nandito ka pa rin sa Maynila." Bungad di Mang Isko habang tinutulak ang kariton niyang may lamang bote at karton. "Uy, Mang Isko, oo nga po, guard na po ako ngayon." Tugon niya habang nakangiti. "Galing-galing, pero bakit parang payat ka na lalo? Kumakain ka ba?" Biro ng matanda. Napangiti siya pero hindi na nagsalita. Totoo naman, mas madalas na siyang uminom ng tubig kapag tanghali, lalo na ungkulang ang baon niya. Sa mga araw na iyon, sinasakripisyo na niya ang sarili para lamang may madala siyang pagkain sa mga bata. Minsan, tinitipid na ang satse ng kape, ginagawang 2 o 3 gamit para lang may ambag pa sa maliit na budget. Isang linggo, nasira ang sapatos ni Miko habang papasok sa eskinita. Ang likod ng paa nito'y nadudugo na. At sa murang edad, ay pilit nitong tinatakpan gamit ang panyo. "Hindi ko po sinasadya, Ate Riza," sabi ni Miko habang pinipilit pang isuot ang sirang sapatos. "Wala yang sinasadya." "Mas mahalaga, hindi ka madisgrasya," sagot niya habang pinupunasan ng sugat gamit ang bulak at alkohol na galing sa kanyang sariling first aid kit. Gabi ng sumunod na araw, tahimik si Riza habang binubuklat ang kanyang lumang wallet. May nakaipit na resibo ng padala, isang lumang litrato ng kanyang mga magulang at isang papel ng sanglaan. Dinala niya ang kanyang luma pero gumaganang cellphone, ang huling regalong natanggap niya noong nagtrabaho siya sa isang karinderya, at isinangla ito sa halagang 300 piso. Sapat lang iyon para makabili ng second-hand na sapatos kay Miko sa ukay-ukay. Pag-abot niya nito, nanlaki ang mata ng bata. "Para po sa akin to?" "Oo, pero wag mo sanang sirain agad ha.
Biro niya. Yumakap sa kanya si Miko at hindi agad bumitaw. Salamat po, Ate Riza. Wala po akong sapatos na ganito dati. Puro po galing sa basurahan lang. Hindi alam ni Miko pero matapos niyang iabot ang sapatos ay halos hindi na makakain si Riza ng hapunan kinagabihan. Sa halip, uminom na lamang siya ng tubig at hinarap ang notebook niya kung saan siya nagtatala ng gastusin. Sinulat niya sa ilalim ng pahina, "Para kay Miko, sapatos 300, worth it." Dumating ang Lunes, araw ng sahod, ngunit hindi magandang balita ang bumungad sa kanya sa guardhouse. "Riza, lilimitahan na muna ang oras mo ng duty," sabi ng supervisor. "May bagong lalaki kasi na galing agency. Mas bata, mas kaya raw magbuhat ng mabibigat." Hindi na siya kumibo, tumangulang. Pero sa loob niya, parang gumuho ang lahat. Ang dating regular na 12 oras ay magiging 8 oras na lang. At may 3 araw siyang walang pasok. Ibig sabihin, bababa ng halos 40% ang kanyang kita. Umiiyak siya nang hindi umiiyak. Sa loob ng kanyang kwarto, pinigil niya ang hikbi habang hawak ang maliit na envelope ng sahod. Binuksan niya ito, tinapik-tapik ang laman at agad na isinulat ang mga kailangang gastusin. Bigas, gatas, sabon, tinapay, bayad sa tubig, kuryente. Wala nang natira para sa sarili. Ngunit imbes na magreklamo, nagsimula siyang maghanap ng ibang paraan. "Manong Erning?" tanong niya kinaumagahan habang nakatambay sa guardhouse. "Pwede po ba akong mag-volunteer sa weekend shift kahit wala ng bayad?" Napatingin ang matanda. "Ha? Anong klaseng tanong yan, iha? Bakit ka magtatrabaho nang walang bayad?" "Wala lang po, gusto ko lang makatulong. At baka makalusot kahit papano. Alam nyo na." Napailing na lang si Manong Erning. Pero lingid sa kanyang kaalaman, ang dahilan ay hindi lang para sa trabaho, kundi para may access siya sa pantry at makapagsubi ng konting noodles o sardinas para sa mga bata. Dumating ang gabi ng Biyernes at basang-basa siya ng ulan habang dala ang payong na butas na sa gilid. Pagdating niya sa eskinita, sinalubong siya ni Maya na may hawak na papel. "Ate Riza, tingnan mo po, iginuhit kita." Kinuha niya ang papel. Doon sa puting sulok, may guhit ng isang babaeng nakauniporme, may hawak na tinapay at may korona sa ulo. Nakalagay sa itaas, "Superhero Ate Riza." Napaluha siya sa dami ng pagod, sakripisyo, gutom at pagtitiis. Sa isang iglap ay tila nabura ang lahat ng hirap. "Bakit mo naman ako ginuhit na may korona?" biro niya. "Kasi po kayo ang reyna namin ni Kuya Miko. Kayo po ang pinakabait na tao sa buong mundo." Niyakap niya si Maya ng mahigpit. At sa yakap na iyon, nagdesisyon siyang ituloy ang laban. Kahit walang gantimpala, kahit walang inaasahan. Dahil sa bawat araw na pinipili niyang isakripisyo ang sarili para sa iba, ay siya ring araw na lumalalim ang kanyang pagiging tao. Isang nilalang na sa kabila ng kahirapan ay marunong magmahal ng buo. Mabilis lumipas ang mga buwan. Sa bawat araw na pag-uwi ni Riza mula sa trabaho, palaging naroon sina Miko at Maya na tila ba nag-aabang sa kanya sa may dulo ng eskinita. Parang isang tahimik na kasunduan na kahit anong mangyari sa maghapon, magsasalo pa rin silang tatlo sa kahit simpleng hapunan. Ngunit sa likod ng payak na pamumuhay, ay unti-unting sumusulpot ang mga tanong na higit pa sa may pagkain ba bukas? Mga tanong na sumasalamin sa mga batang nagsisimula ng mangarap. Isang hapon, habang nagsasampay si Riza ng mga nilabhang damit sa labas ng kanyang maliit na inuupahan, lumapit si Miko sa kanya. May hawak na isang lumang lapis at papel na parang galing sa basurahan. "Ate Riza," sabi ni Miko, habang binabasa ang sulat-sulatan niyang ginawa, "pwede po ba akong mag-aral?" Napahinto si Riza. Nagtagal siya sa pagkakatitig sa bata at sa loob ng ilang segundong katahimikan, narinig niya sa kanyang puso ang tinig ng sarili niyang kabataan. Yung panahong siya rin ay nagtangkang mangarap sa kabila ng lahat. "Bakit mo gustong mag-aral, Miko?" tanong niya. Lumuhod sa harap ng bata. "Para po hindi na kami maging pulubi ni Maya. Para po makahanap ako ng trabaho. Para matulungan kita."
napapikit si Riza. Hindi siya agad nakasagot. Pero sa puntong iyon, alam niyang hindi niyang pwedeng hayaang mamatay ang pangarap ng batang ito. Kinabukasan, nagpunta siya sa barangay upang humingi ng tulong. Dumiretso siya sa tanggapan ng DSWD. Dala ang pangalan ni Miko at ang maliit na envelope kung saan niya itinabi ang birth certificate nito. Isa sa ilang dokumentong nakuha niya noong minsang binisita ng social worker ang mga bata. "Hindi kayo kamag-anak ng bata, ma'am?" Tanong ng babaeng opisyal na tila abalang-abala sa pag-type sa kanyang computer. "Hindi po, pero ako po ang tumatayong tagapag-alaga nila. Ako po ang nagbibigay ng pagkain, nag-aalaga at..." "Pasensya na po, hindi po kayo maaaring mag-enroll ng bata hanggat wala kayong legal guardianship. Maaaring masampahan kayo ng kaso sa ganitong setup." Nanginginig ang mga kamay ni Riza nang lumabas siya sa opisina. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, tinungo niya ang munisipyo upang kumuha ng affidavit. Sa tulong ng isang paralegal na nakausap niya sa labas ng munisipyo, nalaman niyang pwede siyang mag-apply bilang temporary guardian, basta may sapat siyang pruweba ng kanyang responsibilidad sa mga bata. Kinailangan niyang maglabas ng bayad para sa notaryo at photocopy ng mga dokumento. Wala na siyang ipon, kaya't wala siyang ibang nagawa kundi ibenta ang kanyang lumang bisikleta na ginagamit na sana tuwing day off. "Sayang naman, ate," ani Manong Erning nang makita siyang tinutulak ang bisikleta papuntang ukayan. "Mas sayang kung hindi makapag-aral si Miko," sagot niya. "Pera lang to, pero yung pagkakataon na makaalis sila sa hirap, mas mahalaga yon." 3 araw ang lumipas bago siya muling mapaharap sa barangay. Bitbit ang notarized affidavit. Tinanggap na rin ang kanyang aplikasyon. Sa wakas, nagbigay ng rekomendasyon ang barangay na magsilbi siyang tagapangalaga ng bata para sa layuning edukasyonal. Sa araw ng enrollment, sinamahan niya si Miko sa pampublikong paaralan na ilang kanto lang mula sa kanilang lugar. Suot ni Miko ang bagong polo na pinagtiyagaan ni Riza tahiin mula sa luma niyang blusa. May sapatos siyang bigay ng kapitbahay at bag na hiniram mula sa anak ni Aling Bebang. "Makakahiya po, ate. Luma na po tong gamit ko," mahina niyang sabi habang kinakapa ang kwelyo ng polo. "Miko, tandaan mo ito," sagot ni Riza. "Hindi sa ganda ng gamit sinusukat ang tagumpay. Sa sipag, sa respeto at sa pangarap." Nang makapasok na si Miko sa kanyang unang klase, hindi na iwasang mapaiyak si Riza sa gilid ng gate. Parang kahapon lang ay bata pa siya, ang batang nawalan ng magulang at piniling huwag na lang mangarap. Ngunit ngayon may isa siyang anak-anakan na may bagong simula. At siya ang dahilan. Habang si Miko ay nagsisimula ng makisama sa mga bagong kaklase, si Maya naman ay naiwan sa bahay. Ngunit ayaw din ni Riza na mawalan ito ng pag-asa. Kaya tuwing gabi pagkatapos ng kanyang shift, tinuturuan niya si Maya ng ABC, ng mga kulay, ng simpleng math gamit ang mga butil ng munggo o tinapyas na papel. "Maya, ilang piraso ito?" tanong niya habang iniabot ang 5 butil ng munggo sa maliit na kamay ng bata. "1, 2, 3, 4, 5, sagot ni Maya na may kasamang palakpak. "Magaling!" tili ni Riza habang yayakap ang bata. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nabubuo ang isang tahanan sa pagitan nila. Hindi ito masagana, hindi ito perpekto, pero puno ito ng malasakit, tiyaga at pangarap. Kahit may pangungutya mula sa ilan, kahit patuloy ang usap-usapan na siya'y nakikialam sa hindi kanya, wala nang paki si Riza. Sa kanyang puso, hindi na lang basta tulong ang ginagawa niya. Isa na itong misyon, isang pangakong kahit mahirap, kahit masakit, ay hindi niya bibitiwan. Dahil sa mundo kung saan maraming kabataan ang nawawala sa landas, isang tulad ni Miko ang nangangarap, at isang gaya ni Maya ang naghihintay lamang ng gabay. At sa likod ng lahat ng ito, isang babaeng walang sariling anak, walang asawang kasama sa buhay, at walang yaman na ipagyayabang, ang araw-araw na humuhubog ng kinabukasan sa katahimikan ng kanyang sakripisyo. Hindi araw-araw ay maaliwalas ang langit para kay Riza. Sa kabila ng kanyang matibay na paninindigan at tahimik na sakripisyo para kina Miko at Maya,
dumating din ang panahong inuga siya ng isang seryeng pagsubok. Mga pagsubok na sinultat ang kanyang katatagan hindi lamang bilang tagapag-alaga, kundi bilang isang tao. Isang Miyerkules ng hapon, habang nag-aayos siya ng logbook sa guardhouse, tinawag siya ng supervisor. "Riza, anong lalaking bagong nakatalaga mula sa agency. Magsisimula ka na lang tuwing alas 7 ng gabi hanggang alas 2. Sineaso na ang sasalo sa morning shift mo." Napatingin siya sa lalaki. "Sir, pwede po bang panatilihin ko ang dati kong oras? Malaki po kasi ang nababawas sa sahod pag maiksi ang shift." Umiling ang supervisor. "Sorry iha, policy ng agency, rotation, pasensya na lang." Pag-uwi niya, dala-dala niya ang mabigat na balita. Malaki ang ibababa ng sahod niya kung 7 oras lang ang duty niya kada araw. At ang masakit pa, may 3 araw siyang wala sa schedule. Ibig sabihin, halos kalahati ang kaltas. Pagsapit ng gabi, hindi na siya nagluto ng hapunan para sa sarili. Sa halip ay itinira niya ang isang lata ng sardinas na dapat sanay para sa kanya at ibinuhos ito sa nilutong kanin para kina Miko at Maya. "Di ka po kakain, Ate Riza?" tanong ni Maya habang iniabot ang kutsara. "Busog pa ako kanina sa trabaho, nak. Kayo na lang muna ha?" Sinungaling niyang tugon habang pilit na pinapawi ang pagkalambot ng tuhod. Sa loob ng kanyang silid, habang nakaupo sa sulok, pinakikiramdaman niya ang kirit sa tiyan. Isinara niya ang kanyang mga mata at pinilit na itulog na lang ang gutom. Pero kahit nakapikit, hindi niya maalis-alis sa isip ang kabuuan ng kanyang sitwasyon. Ang lumiliit na kita, ang pataas na bilihin, ang obligasyon sa 2 batang siyang tanging dahilan ng kanyang pagbangon araw-araw. Kinabukasan, nang dumaan siya sa convenience store malapit sa guard post, napaupo siya saglit sa bangketa dahil sa biglang pagkahilo. Pinagpawisan siya ng malamig at nanlalabo ang paningin. "Riza, ayos ka lang?" tanong ng cashier na si Lian. "Oo, okay lang, napagod lang siguro," tugon niya kahit halos manghina na ang tuhod. Matapos ang ilang minutong pahinga, muli siyang bumangon at dumiretso sa trabaho. Ngunit kahit itinatanggi ng kanyang katawan, alam niyang hindi ito pangkaraniwang pagod. Gutom iyon at puyat at pagod at marahil ay kulang na rin sa nutrisyon. Sa isang gabi, habang nakaupo siya sa waiting area ng gusali, tinawag siya ni Manong Erning na noon ay nagpapahinga rin. "Riza, bakit na parang lalong pumapayat ka? Huwag mo namang ubusin lahat ng lakas mo para sa mga bata." Wika nito habang sumisinsim ng kape. "Okay lang po, Manong. Kung ako ang tatanungin, mas pipiliin ko ng pagod ako kesa gutom sila." Napailing si Erning. "Pero paano sila kapag bigla kang nawala?" Hindi siya napasagot. Tumahimik siya sa tanong na iyon. "Oo nga, paano nga kung napagod siya ng tuluyan? Sino na ang mag-aalaga sa mga bata?" Kinabukasan, habang naghahapunan sila, napansin ni Miko na tahimik lang si Riza. Hindi siya kumakain at tila malamlam ang mga mata. "Ate Riza, may sakit ka po ba?" tanong ng bata habang hawak ang kanyang tinidor. "Wala to, baka puyat lang," aniya habang binipilit numiti. "Huwag mo pong masyadong pinapagod sarili mo. Sabi ng teacher ko, importante rin po na alagaan ang sarili para makaalaga ng iba." Tila tinamaan siya sa sinabi ng bata. Napabuntong hininga siya at kinabukasan, nang bigyan siya ng day off, ay ginamit niya ito hindi para maglaba o maglinis, kundi para magpahinga. Doon niya muling inalala ang kanyang mga limitasyon, na kahit gaano siya katatag, may hangganan din ang katawan niya. Ngunit hindi doon natapos ang pagsubok. Kinabukasan pagpasok niya sa duty, narinig niyang pinag-uusapan siya ng 2 niyang katrabaho. "Si Riza, aba parang may kinukupkup na bata ngayon ha? Akala mo naman nanay na," anang isa. "Oo nga, ang tanong, anak ba niya talaga yon?" "Baka naman may tinatagong sikreto yang si Riza," sabat pa ng isa. Bagamat tila biro lang sa iba, hindi ito biro para sa kanya. Nakaramdam siya ng hiya, sakit at pagkadismaya. Umabot sa puntong pinatawag siya ng building admin upang pagpaliwanagin. "Miss Riza, may report po kaming natanggap na may dinadalang bata daw po kayo sa guardhouse.
Mahigpit po tayong pinagbabawalan diyan. Pasensya na po sir, hindi ko po sila dinadala rito. Hindi po sila sumasama sa trabaho ko. Sa bahay lang po sila, mahinahon niyang tugon. Dahil wala namang konkretong ebidensiya, pinayuhan na lang siya ng admin na maging maingat at panatilihin ang profesionalismo. Ngunit hindi niya naitago ang lungkot paglabas niya ng opisina. Pakiramdam niya, kahit gaano siya magpakabuti, laging may dududa sa intensyon niya. Hindi po lahat ng tulong ay may kapalit. Bulong niya sa sarili. Hindi lahat ng nagmamanasakit ay may motibo. At sa kabila ng lahat ng panghuhusga at kahirapan, hindi siya bumitaw. Sa bawat hakbang pauwi, sa bawat hapong uupo sa tabi ng mga bata, habang sinasandalan siya ni Maya at si Miko naman ay nagkukwento tungkol sa klase, ay muling nabubuo sa kanya ang lakas na madalas ay nawawala tuwing siya'y nag-iisa. Sa kwarto nila, sa dingding na yari sa kahoy at pininturahan ng kulay puti, ipinaskil ni Maya ang isa na namang iginuhit gamit ang lapis na ipinamigay ng guro ni Miko. Isang larawang may araw, bahay at 3 taong magkaakbay. Yan po tayo, Ate Riza, ani Maya. Tayo po ang pamilya ko. At sa larawang iyon, sa simpleng tinig ng batang minsay natutulog sa basurahan, muling nabuo sa puso ni Riza ang dahilan kung bakit kahit gutom, kahit pagod, kahit pinagdududahan, patuloy pa rin siyang lumalaban. Dahil ang tunay na pagmamahal, kahit hindi mo kadugo, ay kaya kang bigyan ng dahilan para mabuhay. Sa mundong puno ng panghuhusga at pakialam ng iba sa buhay nang hindi naman nila naiintindihan, alam ni Riza na darating ang mga sandaling hindi lang kahirapan ang makakalaban niya, kundi maging ang opinyon ng mga tao sa paligid. Hindi naging madali ang lahat, at sa mga araw na sumusubok siyang manatiling tahimik at matatag, unti-unting dumadami ang mga matang mapanuri at bibig na tila walang ibang gawain kundi ang magkwento at maghusga. Nagsimula ito isang umaga nang bumungad sa kanya si Aling Duray, isang matandang kapitbahay na kilala sa pagiging tsismosa sa looban. Katatapos lang niya magsampay ng mga uniforme sa maliit nilang sampayan. Sa tapat ng bahay nang dumaan ang matanda. Riza, nabalitaan ko, parang hindi mo raw kadugo yung mga batang inaalagaan mo, tanong ni Aling Duray, habang abala sa pagpahid ng pawis gamit ang pamaypay. Tumangulang si Riza, sabay ngiti. Hindi po talaga, pero parang anak ko na rin po sila. Napailing si Aling Duray, sabay sabing, alam mo, Hija, hindi ako nakikialam ha, pero baka mamaya masangkot ka pa sa problema. Baka sabihin, kinidnap mo pa yung mga batang yan. Bagamat tila mabait ang tono ng matanda, ramdam ni Riza ang pagbabanta sa likod ng kanyang sinasabi. Ngumiti siya at sumagot, may papeles naman po ako, nakausap ko na rin po ang DSWD. Ngunit hindi doon nagtapos ang usap-usapan. Ilang araw lang ang lumipas, isang opisyal ng barangay ang bumisita sa kanya sa bahay. Habang pinapaupo niya ito sa kanyang munting sala, bitbit ng opisyal ang papel na nagsasabing kailangan siyang imbestigahan. May reklamo po kasi ma'am, paliwanag ng opisyal na si Cap Diego, isang medyo bata pang barangay tanod na tila nahihiyang iabot ang dokumento. May nagsabi po kasi na baka daw pinapabayaan mo ang mga bata at baka may masamang nangyayari sa loob ng bahay. Namutla si Riza. Pabayaan? Ako? Hindi po totoo yan. Ako po mismo ang gumagastos sa pagkain nila. Ako ang nagpalafad ng legal guardianship. Ako ang nagpapaaral. Tahimik si Cap Diego habang tinitingnan ang loob ng bahay. May mga poster na gawa ni Maya sa dingding. Isang maliit na lamesang may notebook ni Miko at isang lumang estante na puno ng canned goods at instant noodles. Pasensya na po kayo ma'am, standard procedure lang po. Pero mukhang maayos naman ang kalagayan ng mga bata. Huwag po kayong magalala, ire-report ko na lang po na wala kaming nakita. Pagkaalis ng tanod, napaupo si Riza sa upuan at napatingin sa dalawang bata. Si Miko ay yakap-yakap si Maya, tila natatakot. Ate Riza, aalisin ba nila kami sa'yo? Tanong ni Maya, halos pabulong. Lumapit siya, lumuhod sa harap ng dalawa at sabay nilang hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi ko alam nak, sagot ni Riza, may panghihinayang sa tinig. Pero kung kukunin man kayo, lalaban ako. Hanggat kaya ko, hindi ko kayo pababayaan.
Noong gabing iyon, hindi siya halos makatulog. Iniisip niya ang posibilidad na sa isang iglap, lahat ng pinaghirapan niya ay maaring maagaw lang dahil sa sumbong ng mga taong hindi naman tunay na nakakaunawa. Pero kinabukasan, isang bagay ang nagpabalik ng kanyang sigla. Nang buksan niya ang pinto, sinalubong siya ni Miko na may hawak na isang papel. May pamagat itong "Ang Pamilya Ko". Isinulat ito ni Miko sa school assignment nila. Ang pamilya ko ay binubuo ng 3 tao. Ako, ang kapatid kong si Maya, at si Ate Risa. Hindi niya kami kadugo, pero siya ang nag-alaga sa amin. Siya ang nagtuturo sa akin kung paano magbasa, magsulat, at manalangin. Siya ang nagpapakain sa amin kahit minsan wala na siyang kinakain. Siya ang tunay naming pamilya. Hindi niya napigilan ng luha. Hinagkan niya si Miko at Maya sabay sabing, kahit anong sabihin ng ibang tao, yang mga ganyang salita sapat na para manatili akong matatag. Pero sa kabila ng mga pinakikitang pagmamahal, may ilan pa rin talagang hindi maniniwala. Isang gabi, habang pauwi mula sa shift, nasalubong niya si Temyong, isang tambay sa looban. "Oy, si Sekyong nanay na yan, sigaw nito. Wala ka bang sariling buhay? Akin ka na lang. Kaya pa kitang bigyan ng anak mo talaga." Tumawa ang ilan sa mga kasamahan nitong lasing. Sa gitna ng gabi, habang siya'y pagod na pagod, ang mga salitang iyon ay tila sumaksak sa kanyang puso. Hindi na siya sumagot. Hindi siya umimik. Diretso lang siya sa kanyang kwarto, binuksan ang pinto at nadatnan ang 2 batang mahimbing na natutulog, magkayakap. Doon siya naupo sa tabi ng kutson. Pinanood ang mga inosenteng mukha ng 2 batang itinuring na niyang sariling laman. Doon siya huminga ng malalim at muling nagdasal. "Panginoon, kung ito man ang kapalit ng pagmamahal, kung ito man ang halaga ng kabutihang loob, tatanggapin ko. Pero sana wag niyong hayaang masaktan ang mga batang ito." At sa kabila ng mga sumbong, sa kabila ng mga salita, sa kabila ng panghuhusga ng iba, nanatiling matatag si Riza. Dahil alam niya sa sarili niyang hindi siya kailanman naghangad ng kapalit. Hindi siya kailanman humingi ng parangal. Ang tanging ninanais niya lamang ay mailigtas ang 2 batang minsang inanod ng trahedya sa buhay at bigyan sila ng panibagong direksyon. At sa puso niyang pagod, patuloy ang pintig. Hindi para sa kanya, kundi para sa 2 munting pusong kumapit sa kanya sa panahon na wala na silang ibang mapuntahan. Sa mundong hindi laging makatarungan, si Riza ang munting boses ng kabutihan. Kahit minsan ay nilalamon ng ingay ng panghuhusga. Dumating ang buwan ng Disyembre at kahit malamig ang simoy ng hangin, ramdam ni Riza ang bigat ng panahon. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa pagod na hindi mawala-wala. Taon-taon sa ganitong panahon, bumabalik sa kanya ang mga alaala ng sariling kabataan, kung saan ang Pasko ay tila isang panaginip lang para sa mga katulad niyang ulila noon. Ngayong siya na ang tumatayong tagapangalaga kina Miko at Maya, hindi niya alam kung paano niya ito ipagdiriwang para sa 2. Ngayong halos wala na siyang ekstrang pera sa bulsa. "Riza," tawag ni Mang Delfin, ang matandang landlord. Isang umaga habang siya'y naglalaban ng uniforme. "Opo, Manong," sagot niya, sabay punas sa noo. "May balita ako sa barangay. May Christmas program daw para sa mga bata. Pwede mong dalhin sina Miko at Maya doon. Libre ang pagkain at may pakaloob daw." Napangiti si Riza. "Salamat po sa tip, Manong. Subukan ko pong dalhin sila. Matagal na rin po silang walang nararanasang ganun." Sa kanyang pagbabalik sa trabaho, palihim siyang nagtatanong sa mga tenant at kasamahan kung saan makakakuha ng kahit konting regalo para sa mga bata. Naisip niyang kahit simpleng laruan man lang o tsokolate, basta may maipagdiwang lang sila. Pagdating ng araw ng programa, pinasuot niya kina Miko at Maya ang pinakaayos nilang damit. Si Maya ay may headband na may maliit na bulaklak, at si Miko na may polong kupas ngunit maayos ang pagkakaplansya. Nang marating nila ang covered court ng barangay, bumulaga sa kanila ang mga kulay na banderitas,
musika ng mga pamaskong awitin at mga batang naglalaro ng pabitin. Napangiti si Riza nang makita ang dalawang bata na abot langit ang saya. Parang ngayon lang miling nakita ni Maya ang ganitong kasiyahan. Si Miko ay agad sumali sa larong Bring Me at nanalo ng maliit na laruan. Isang laruang kotse na plastik pero kumpleto ang gulong. Ate Riza, tingnan mo po! Sigaw ni Miko habang iwinawagayway ang laruan. May laruan na po ako. Ang galing mo naman anak. Sa'yo na yan ha. Huwag mo nang ipamigay kahit kanino. Sagot ni Riza, sabay haplos sa buhok ng bata. Nang matapos ang programa, may inabot na loot bag si Kap Diego sa kanya. Para sa iyo to, Riza. Pasasalamat namin. Ikaw ang isa sa mga pinaka-responsabling residente sa lugar. Nakikita naming di mo lang pinapakain yung mga bata. Tinuturuan mo rin silang maging mabuting tao. Napasinghap siya. Hindi niya inaasahan ang papuring iyon. At habang tinitingnan niya ang mga taong naroroon, na karamihan ay dating may pagdududa sa kanya, unti-unting naramdaman ni Riza na may pagbabago na ring nangyayari. Hindi lang sa buhay nila, kundi pati sa paningin ng lipunan sa kanya. Kinagabihan, hindi pa rin siya mapakali. Gusto niyang maibigay sa mga bata ang isang mas espesyal na Pasko, kahit isang gabi lang. Kinabukasan matapos ang kanyang duty, dumaan siya sa palengke. Dala-dala ang natirang iilang daang piso mula sa overtime na ipinasok niya noong nakaraang linggo. Namili siya ng mga sangkap para sa pansit, itlog at kaunting hotdog. Bumili rin siya ng isang maliit na kahon ng gatas at 2 sachet ng tsokolate. Sa bahay, habang nagluluto, naglalambingan sina Miko at Maya sa sahig. Si Maya ay masayang sumusulat ng Merry Christmas gamit ang crayons, habang si Miko naman ay gumagawa ng maliit na bituin mula sa ginupit na karton at foil wrapper ng candy. Ate Riza, ano po bang ibig sabihin ng Pasko? Tanong ni Maya habang nakatitig sa niluluto ni Riza. Nag-isip siya saglit bago sumagot. Para sa akin, ang Pasko ay hindi lang tungkol sa regalo o handa. Pasko ang panahon ng pag-asa, panahon ng pagpapatawad, panahon ng pagmamahalan. Bakit po wala tayong Christmas tree? Tanong ulit ni Maya. Halos hindi na napigilan ang inosenteng kuryosidad. Napatawa si Riza. Kasi ang totoong Christmas tree nasa puso natin. Lahat ng magagandang alaala, lahat ng pagmamahala natin, yun ang palamuti. Pagkatapos nilang kumain ng simpleng handa, inilabas ni Riza ang 2 maliit na kahon. Sa loob, may tig-isang laruan, isang stuffed toy kay Maya at isang laruan ni Miko na inipon niya mula sa mga tinanggap na libreng items sa building na pinagtatrabahuhan niya. Para sa inyo to, sabi niya habang inaabot ang mga kahon. Halos mapatalon sa tuwa ang mga bata. Si Maya ay agad niyakap ang maliit na teddy bear habang si Miko ay niyakap siya ng mahigpit. Salamat po Ate Riza, ito po ang pinakamasayang Pasko namin, sigaw ni Miko. Salamat po ulit ni Maya na ngayon ay may luha sa mga mata. At sa gabing iyon, habang natutulog na ang 2 bata, umupo si Riza sa gilid ng kanyang papag, tangan ang isang lumang rosaryo na pag-aari pa ng kanyang yumaong ina. Nagdasal siya ng taos puso. Panginoon, salamat po. Hindi ko po alam kung paano ko nagawa ang lahat ng ito, pero salamat at ginabayan niyo ako. Sana po, hindi man ako perpekto, patuloy ko pong magampanan ang papel ko sa buhay ng 2 batang ito. Sa katahimikan ng gabing iyon, kahit walang mga kumukutitap na ilaw sa kanilang tahanan, kahit walang puting snow o bonggang regalo, naliwanagan ang puso ni Riza. Dahil sa wakas, napatunayan niya na kahit sa gitna ng pangungulila, may pag-asa pa rin. At ang pag-asang iyon ay dumarating sa anyo ng 2 batang unti-unting tumatawag sa kanyang pangalan, hindi lang bilang ate, kundi bilang ilaw ng kanilang tahanan. Lumipas ang Pasko at sumapit ang bagong taon na may kasamang bagong hamon. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, mas naging determinado si Riza na magsimulang muli, hindi lang para sa sarili kundi para sa 2 batang patuloy niyang minamahal na parang tunay niyang anak. Isang araw, habang nakaupo siya sa guardhouse,
Napansin niyang lumapit ang isang lalaking naka-long sleeves at may dalang sobre. Miss Riza Santos, tanong ng lalaki, habang inaabot ang isang silbre na may logo ng isang kilalang security agency. Opo, ako po ito, sagot niya. Medyo naguguluhan. May gusto pong makipagkita sa inyo. May alok po para sa inyo. Basahin niyo na lang po ito at kung interesado po kayo, pumunta kayo sa address na nakalagay sa loob. Pagkaanis ng lalaki, binuksan niya ang sobre. Sa loob nito, may isang liham mula sa isang kilalang security agency na naghahanap ng mga aplikanteng may malinis na record, positibong reputasyon at napatunayan ng dedikado sa serbisyo. Nakasaad din sa liham na inirekomenda siya ng isang hindi pinangalanang tao at kung tanggapin niya ang alok, mas mataas na sweldo at mas maayos na benepisyo ang naghihintay. Napakunot ang noo ni Riza. Sino naman kaya ang nagrekomenda sa akin? Bulong niya sa sarili. Kinonsulta niya si Mang Delpin, ang matandang landlord, habang sabay silang nagkakape sa labas. Baka po may nagmamasid sa kabutihan mo, ani Mang Delpin. Minsan kasi pag totoo ang ginagawa mong kabutihan, kahit hindi mo pansinin, may nakapapansin pa rin. Hindi na siya nagdalawang isip. Pagkatapos ng kanyang duty ay agad siyang nagtungo sa address na nakasaad sa liham. Doon niya nakilala si Ma'am Letty, isang babaeng halos kaedad lang niya pero halatang may posisyon sa kumpanya. Riza Santos, ungad ni Ma'am Letty habang kinakamayan siya. Ikaw pala ang madalas ikwento sa akin ni Enrico. Po? Si Enrico? Yung may-ari ng isa sa mga tenant sa dati mong binabantayang gusali. Quiet type yun, pero matalas ang mata. Isang beses ka raw niyang nakita, inaabutan mo ng pagkain ang 2 batang ulila. Tinanong niya sa guardhouse kung sino ka. Napansin din daw niya na kahit pagod ka, hindi nawawala ang ngiti mo. Ilang buwan ka raw niyang minamanmanan. At sabi niya, ang mga taong tulad niya ang dapat iniinvestan. Halos hindi makapaniwala si Riza sa narinig niya. Wala siyang ideya na may taong ganun ang pagtingin sa kanya. Pakiramdam niya, hindi siya karapat-dapat. Ngunit sinabihan siya ni Ma'am Letty na huwag niyang maliitin ang sarili. Hindi madaling gumawa ng maputi, lalo na sa panahong ngayon, ani Ma'am Letty. Sa kumpanya namin, mas pinipili namin ang mga taong may integridad kesa may diploma. At ikaw, Riza, puno ka ng integridad. Sa mismong araw ding iyon, tinanggap niya ang alok, isang bagong trabaho bilang roving security personnel sa isang condominium sa Pasig. Mas mataas ang sahod, may overtime pay, may SSS at PhilHealth. Pero higit sa lahat, may kasama itong housing assistance na pwede niyang i-avail. Pag-uwi niya, halos lumundag sa tuwa si Maya nang malaman na lilipat sila sa isang mas maayos na tirahan. Totoo po ba, Ate Riza? May sariling kwarto na po tayo? Tanong ng bata, halos mangingak-ngingak. Oo Maya, hindi na tayo babaha sa loob ng bahay. May banyo na rin at may totoong pinto. Kinabukasan ay nilakad niya ang papeles para sa maliit na apartment na malapit sa bagong trabaho niya. May isang kwarto, maliit na kusina at hiwalay na banyo. Pero para kay Riza, ito'y tila palasyo na kumpara sa barong-barong na dati nilang tirahan. Nang maayos na ang lahat, inilipat niya ang mga gamit nila. Isang lumang foam, ilang plastic container, ang lamesita na dinonate ni Mang Delphin at syempre ang mga drawing at papel ni Miko at Maya na ipinaskil niya sa bagong dingding bilang dekorasyon. Sa unang gabi sa bagong bahay, sabay-sabay silang umupo sa sahig habang kumakain ng sinigang na isda. Ang sarap po ng ulam, ani Miko. Ang bango po ng bahay, dagdag ni Maya. Parang hindi na po ako matatakot matulog. Napatingin si Riza sa kisame. Wala nang tumutulo. Tahimik ang paligid at sa unang pagkakataon matapos ng napataraming buwan, naaramdam siya ng tunay na kapayapaan. Sa bagong trabaho, mas magaan ang pasok at may mga kaopisina siyang hindi mapanghusga. Tinanggap siya ng buong respeto, lalo na nang malaman nilang siya'y tumatayong tagapag-alaga ng 2 ulila. Ang swerte ng mga batang yun, sabi ng isa sa mga guards.
Hindi lahat ng may ganyang malasakit, lalo pat wala namang kapalit. Hindi po sila swerte. Sagot ni Riza habang nilalagdaan ng logbook. Ako po ang swerte dahil sila ang rason kung bakit ako buhay. Habang unti-unting inaayos ang bagong yugto ng kanilang buhay, patuloy pa rin ang simpleng mga kasiyahan. Ang pagtuturo ni Riza kay Maya ng mga bagong titik, ang pagbabasa ni Miko ng aralin sa eskwela, at ang sama-samang panalangin tuwing gabi. Hindi man marangya, pero sa bawat sulok ng bagong tahanan ay may halakhak, may kalinga, at may pag-asang mas magiging magaan ang mga susunod na taon. At kung dati puro tanong ang laman ng isip ni Riza, kung tama ba ang ginagawa niya, kung kakayanin pa ba niya, ngayon ang sagot ay malinaw. Oo, dahil kung sa simpleng kabutihan ay may bunga itong ganito, mas lalong dapat niyan ipagpatuloy ang laban. Para sa kanila, para sa mga batang umaasa, para sa hinaharap na unti-unti na nilang nabubuo, kasama ang tiwala sa sariling kakayahan at sa kabutihang hindi kailanman dapat ikahiya. Sa unang pagkakataon matapos ng maraming taon ng pagsasakripisyo, naramdaman ni Riza na tila ba may espasyo na rin siya sa mundo. Hindi na lang bilang tagapag-alaga ni Miko at Maya, kundi bilang isang taong may sariling pangarap. Ngunit gaya ng nakagawian, kahit ang mga biyayang dumarating sa kanya ay ginagamit pa rin niya para sa iba. Ngunit sa ilalim ng kanyang dedikasyon at kabutihang loob, may nananahimik na panawagan. Kailan ko naman mabibigyan ng pagkakataon ang sarili ko? Isang umaga habang naghahanda siya ng baon ni Miko papasok sa eskwela, narinig niyang nag-uusap ang mga kapitbahay sa labas tungkol sa ALS o Alternative Learning System na programa ng gobyerno para sa mga hindi nakapagtapos ng high school. Libre raw yon. Tapos kung makapasa ka, pwede kang makapag-college kahit matanda ka na, sabi ng isang nanay habang naglalaba. Nagtaka si Riza. Matagal na niyang inilibing sa isip ang ideya ng pag-aaral. Bata pa lang siya ay natigil na siya sa grade 9 dahil kinailangan niyang magtrabaho sa isang palengke para lang may makain. Ngunit ngayong may trabaho na siya at medyo maayos na ang takbo ng buhay nila, hindi niya maiwasang mapaisip. Kinagabihan habang sabay-sabay silang kumakain ng tinolang manok, tinanong siya ni Miko, "Ate Riza, nakatapos ka po ba ng high school?" Hindi niya agad nasagot. Napatingin siya kay Maya na nakikinig rin sa kanila habang sinisip-sip ang sabaw. "Hindi pa anak, natigil ako noon kasi kailangan kong maghanap buhay. Pero okay lang naman, masaya na ako sa ginagawa ko ngayon." Sagot niya, kasabay ng mapait na ngiti. "Kung mag-aral po kayo ulit, sasamahan ko po kayo," sabat ni Maya. Sabay yakap sa braso niya, napangiti si Riza at sa gabing iyon, habang nililigpit ang mga pinggan, tila hindi na naalis sa isip niya ang posibilidad, paano kung subukan ko? Kinabukasan, sa tulong ng isang kasamahan sa trabaho na nag-aaral din sa ALS, nalaman niya ang proseso. Kailangan lang daw ng birth certificate, ID at form na ibibigay ng barangay. Simple lang ang requirements. Pero ang tanong ay, kaya ba niyang pagsabayin ang trabaho, pag-aalaga sa mga bata, at pag-aaral? 3 araw siyang nag-isip bago siya tuluyang nagdesisyong mag-enroll. Habang nakapila sa barangay hall, may kaunting kaba sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot na mabigo, kundi sa takot na baka mapabayaan niya ang mga batang matagal na niyang inuna. "Panginoon," bulong niya sa sarili habang nilalagdaan ang form, "bigyan niyo lang po ako ng lakas. Gagawin ko ito hindi lang para sa sarili ko, kundi para rin kina Miko at Maya." Nagsimula ang klase niyang tuwing Sabado ng hapon at Linggo ng umaga. Sa mga araw na iyon, si Miko ang nakatoka sa mga gawaing bahay habang si Maya ay abala sa pagkukulay at pagsusulat ng bagong alpabeto na tinuturo niya tuwing gabi. 1 linggo lang ang lumipas at tila naging sistema na ang kanilang bagong routine. Minsan ay sabay silang nag-aaral sa maliit na lamesa, si Riza sa harap ng modules at si Miko sa kanyang takdang aralin. Kapag tapos na si Maya sa kanyang kulay-kulay, siya naman ang magsasabi ng, "Ate Riza, pasa po tayo ulit." Kahit minsan ay namumugto ang mata niya sa puyat at pagod, hindi siya nagrereklamo. Sa halip, mas lalo siyang ginaganahang magpatuloy.
Parang muli siyang naging estudyante. May kaba tuwing may exam, may tuwa kapag napasagot ng tama, at may lungkot kapag napag-iiwanan. Isang hapon habang naghihintay siya ng jeep papasok sa ALS Center, may tumabi sa kanyang isang babae, matangkad, may suot na ID at tila pamilyar. "Risa, ikaw ba yan?" tanong ng babae. Lumingon siya. "Naku, Ate Lorna, ikaw ba yung dati kong kasama sa karinderya sa Cubao?" "Oo, ako nga." "Uy, balita akong gwardya ka na raw ngayon. Ang galing mo naman." Napangiti si Risa. "Salamat. Ikaw, balita ko may anak ka na." "Oo, pero alam mo, bumalik din ako sa pag-aaral. Kaya nga ako andito, magkaklase pala tayo." Natawa sila pareho. Sa gitna ng masikip na terminal at maalikabok na lansangan, nakahanap siya ng kasamang apareho ng pinanggalingan at kapareho rin ng layunin, ang bumangon. Sa mga susunod na linggo, mas lalo niyang isineryoso ang kanyang pag-aaral. Hindi lang siya natututo sa mga asignatura, kundi pati na rin sa sariling pagkilala sa kakayahan niyang matagal na niyang kinukubli. Isang linggo ng hapon, habang abala siya sa pagre-review sa loob ng bahay, nilapitan siya ni Miko. "Ate Riza, balita ko po, pag nakatapos ka, pwede ka nang mag-college. Mag-aaral ka po ba ng college?" Napaisip siya. Kung bibigyan pa ako ng pagkakataon, bakit hindi? Pero sa ngayon, dahan-dahan muna tayo. Hindi ko pa kaya lahat ng sabay-sabay. Kapag lumaki na po ako naman po ang magtatrabaho. Tapos kayo naman po ang mag-aaral. Ani Miko, na may seryosong tingin. Hindi na napigilan ni Riza ang luhang bumagsak sa kanyang pisngi. Niyakap niya si Miko ng mahigpit. "Hindi ko kailangan ng kahit anong kapalit, anak. Ang makita ngayong lumaking mabubuting tao, sapat na yon sa akin." At sa bawat araw na lumilipas, sa bawat pahinang kanyang binabasa, bawat tanong na kanyang sinasagutan, at bawat gabing siya'y puyat sa pag-aaral, unti-unti niyang nakikitang hindi lang pala pangarap ng mga bata ang mahalaga. Ang pangarap din niya ay may halaga. Na sa loob ng matagal na panahong inuna niya ang iba, may karapatan din siyang bumalik sa sarili, kahit dahan-dahan lang. Dahil si Risa, sa kanyang katahimikan, ay isa ring babae na marunong mangarap, marunong magsikap, at higit sa lahat, marunong magmahal, pati ang sarili. Magdadalawang taon na rin simula ng unang masilayan ni Risa sina Miko at Maya sa gilid ng eskinita. Maruruming mukha, payat, nanginginig sa lamig. At ngayon, habang pinagmamasdan niya ang dalawang bata na abala sa paggawa ng kanilang takdang aralin sa ilalim ng liwanag ng bagong ilaw sa kanilang inuupahang apartment, hindi niya maiwasang mapangiti. Malayo na ang kanilang narating. At kahit marami pa rin silang kailangang pagdaanan, pakiramdam niya may gantimpala na siyang tinatanggap araw-araw. Hindi sa anyo ng pera, kundi sa payapang pagtulog sa halakhak ng mga batang tinuring na niyang tunay na anak. At sa unti-unting pag-usad ng kanilang mga buhay, isang Sabado ng umaga, matapos ang klase niya sa ALS, dumaan siya sa eskwela ni Miko para sunduin ito. Sa labas ng gate, sinalubong siya ng guro nitong si Ma'am Elvira, isang matandang guro na may malalolang kalinga. "Miss Riza, napakabait ng anak-anakan mo," ani Ma'am Elvira. Tahimik lang pero napakasipag. "Alam mo bang siya ang isa sa pinakamatataas ang marka sa klase?" Napatigil si Riza, sabay ngiti. "Talaga po? Hindi niya po yan sinasabi sa bahay?" Nagkukwento siya sa mga kaklase. Laging binabanggit ang Ate Riza na laging nagpapaalala sa kanya kung gaano kahalaga ang edukasyon. Habang papauwi sila ni Miko, tahimik lang si Riza, hawak ang kamay ng bata. Hindi niya masabi kung masaya siya o malungkot. Masaya dahil nakita niyang lumalaki si Miko na may direksyon, at malungkot dahil iniisip niya kung makakaya ba niyang maitaguyod ito hanggang dulo. Sa gabi, habang pinapatulog si Maya, napaisip siya, "Kailangan kong mag-ipon. Kailangan kong mas pagbutihan pa. Kung hindi ko maibigay sa kanila ang marangyang buhay, maibigay ko man lang ang pagkakataong makapagtapos." Kinabukasan, kinausap niya ang kanyang supervisor sa trabaho. "Sir, may tanong lang po sana ako.
May available na overtime? Napatingin sa kanya ang lalaki. Lagi ka nang nag-overtime, Riza. Hindi mo ba kailangan ng pahinga? Hindi po muna ngayon. Kailangan ko pong mag-ipon. Napilitang tumango ang supervisor. Alam niyang isa si Riza sa pinakarespetadong gwardiya sa kanilang kumpanya. Hindi pala absent, hindi reklamadong katrabaho, at palaging bukas sa dagdag na trabaho. Mula noon, isinama siya sa mga special assignment tuwing may event sa kondo, tuwing may kailangang magbantay ng VIP, si Riza ang unang tinatawag. At sa bawat overtime, sa bawat dagdag na kita, inilalagay niya sa maliit na envelope na may nakasulat na para sa kinabukasan ni Miko at Maya. Makalipas ang 2 buwan ng walang palyang pagtitipid at pagtatrabaho, nakapag-ipon siya ng sapat para mai-enroll si Maya sa isang maayos na kindergarten. Sa unang araw ng klase nito, hindi maipinta ang ngiti ni Maya habang suot ang uniforme na isinadyang tahiin ng isang kapitbahay na mananahi. Ingnan mo po, Ate Riza, sabik na wika ni Maya. May name tag po ako. Mumiti si Riza, pinigilan ng luhang gustong pumatak. Ang ganda-ganda mo, anak. Para ka ng prinsesa. Habang pinagmamasdan niya si Maya na naglalakad papasok sa classroom, inalala niya ang unang beses na nakita ang bata, madungis, sakitin, halos hindi makapagsalita. Ngayon, ito'y matalino, masayahin at may kumpiyansa sa sarili. Sa mga susunod na linggo, bumili rin siya ng second-hand na laptop gamit ang maliit na bonus sa trabaho. Balak niyang gamitin ito sa kanyang review para sa ALS, pero dahil alam niyang kailangan din ito ni Miko sa mga school project, pinahiram niya ito sa gabi. Ate Riza, pwede po ba akong mag-type ng poem dito? Tungkol po sa'yo? Tanong ni Miko isang gabi. Tungkol sa akin? Bakit naman? Kasi po, sabi sa school, magsusulat kami tungkol sa taong gusto naming tularan. Kayo po yun. Napayuko si Riza. Hindi niya akalain na ang simpleng pagmamahal na ibinibigay niya, araw-araw, ay ganoon kalalim na ang epekto sa puso ng bata. Nang mabasa niya ang tula kinabukasan, hindi niya napigilang umiyak. Hindi man kita nanay, ikaw ang aking tahanan. Sa iyong yakap, ang gutom ay nawawala. Sa iyong ngiti, ang takot ay lumilipas. Ate Riza, ikaw ang bayani ko sa bawat araw. Gabi-gabi mula noon, mas pinagsisikapan pa ni Riza ang kanyang review para sa nalalapit na ALS exam. Sa tuwing nakikita niya si Miko na nag-aaral, si Maya na natutong magsulat ng pangalan niya at ang sarili niyang pangalan sa notebook ng mga module niya, tila unti-unting bumubuo ng pag-asa ang bawat pahina ng kanilang mga buhay. Makalipas ang ilang linggo, natanggap niya ang balita na siya ay kabilang sa mga napiling mag-training para sa mas mataas na posisyon sa kanilang security agency. Inalok siya bilang shift supervisor, isang trabaho na may dagdag na responsibilidad ngunit mas mataas na sahod. Handa ka na ba, Riza? Tanong ng branch manager sa interview. Opo, matagal na po akong handa, pero ngayon lang po akong nabigyan ng pagkakataon. Pag-uwi niya, agad siyang niyakap ni Maya at Miko. Nanay na nanay ka na talaga, Ate Riza, ani Maya. Supervisor na si Ate Riza, sigaw ni Miko habang umiikot sa loob ng apartment. At sa gitna ng tawanan at yakapan, tumingala si Riza sa kisame. Walang chandelier, walang aircon, walang perpektong dingding. Ngunit ang liwanag sa kanyang puso, sa mga matang masaya ng 2 batang minamahal niya, ay mas higit pa sa anumang kayamanan. Sa anyang tahimik na sakripisyo, sa kanyang unti-unting pag-angat, sa kanyang hindi matatawarang kabutihang loob. Sa wakas, natatanggap na rin ni Riza ang mga gantimpalang hindi nababayaran ng pera. Paggalang, pagmamahal at isang buhay na may saysay. Isang araw ng linggo, habang naguhugas si Riza ng pinagkainan sa lababo, napansin niyang tahimik ang labas ng kanilang apartment. Karaniwan ay may maririnig kang tawanan ng mga bata, tunog ng tricycle sa kalye, o boses ng mga naglalako ng gulay. Pero sa araw na iyon, ila kataiba ang paligid. Parang may naghahandang mangyari. Hindi niya alam kung ano, pero may kung anong kabog sa dibdib niya na hindi niya maipaliwanag.
Pagkatapos ng kanyang mga gawaing bahay, naupo siya sa maliit na bangko sa harap ng pintuan habang nagkakape. Maya-maya pa'y narinig niya ang mahinang ungol ng makina ng sasakyan sa di kalayuan. Tiningnan niya ito at halos hindi siya makagalaw nang makita ang isang itim na Lamborghini na dahan-dahang pumaparada sa mismong harap ng kanilang bahay. Napanganga siya. Sa buong buhay niya, na yun lang siya nakakita ng ganoong sasakyan sa malapitan. Makintab, elegante at tila hindi nararapat sa isang makipot na kalye gaya ng sa kanila. Bubukas ang pintuan ng kotse at bumaba ang isang lalaki na may suot na puting polo at slacks. Malinis ang gupit, maayos ang tindig at may hawak itong envelope. Hindi pa man siya nakalapit ay tinawag na siya nito. "Riza Santos?" Mahinahong tanong ng lalaki. "Opo, ako po yun," sagot niya. Pinapanatiling maayos ang tinig kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. "Ako po si Enrico Valencia." Sabay abot ng kamay. "May ilang bagay po tayong kailangang pag-usapan tungkol sa dalawang batang inaalagaan mo." Biglang nagdilim ang paningin ni Riza. Sa isang iglap, bumalik sa kanyang alaala ang mga takot niya noong pinuntahan siya ng DSWD. Kukunin ba nila ang mga bata? May nagreklamo ba ulit? May problema ba sa guardianship? Mga tanong na sunod-sunod na pumasok sa isip niya. "Inaamin ko pong ako ang tiyuhin ni Miko at Maya. Matagal na po akong naghahanap sa kanila," paliwanag ni Enrico habang inilalabas ang isang folder na puno ng mga dokumento. Nagpatuloy ito. "Ang kapatid ko, si Mario Valencia, ay ama ni Miko. Matagal na naming nawawala ang kontak sa kanya matapos siyang magpakasal at lumipat sa Visayas. Ngunit 1 taon na ang nakalipas nang mabalitaan namin ang nangyaring sunog sa lugar na tinitirahan nila. Halos tanggap na naming wala nang natira. Pero," putol ni Riza, halos hindi makapaniwala. "Pero wala pong kahit sino, wala pong lumapit, wala pong naghanap, wala pong nakakaalam na buhay sila." Tumango si Enrico. "Alam ko, mahirap paniwalaan. Pero isang dating social worker na nakakilala sa'yo ang nagkwento ng sitwasyon ng dalawang bata. Matagal ko nang pinapahanap ang lokasyon mo. Hanggang sa isang araw, nakita kita. Hindi ko agad pinakilala ang sarili ko. Sinubaybayan ko muna. Gusto kong malaman kung anong klasing buhay meron sila ngayon." Napaupo si Riza sa bangko. Hawat ang kanyang dibdib na tila sumisikip. Tiningnan niya si Enrico, saka ang sasakyan sa likuran nito. At muli niyang naramdaman ang pagkabalisa. "Bakit po kayo nandito ngayon?" Mahina niyang tanong. "Dahil gusto kong personal na magpasalamat sa iyo. Sa pag-aalaga, sa pagmamahal, sa buhay na ibinigay mo sa kanila. Wala kang obligasyong gawin ang lahat ng yon. Pero ginawa mo. At higit pa sa pagiging tagapag-alaga, naging pamilya ka sa kanila." Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Gusto niyang matuwa, pero may kaba. Gusto niyang magtiwala, pero may takot. Bakit na yun lang? Ano ang gusto niyang gawin sa mga bata? "Anong balak ninyong gawin ngayon, Sir Enrico?" Diretsong tanong ni Riza. Pilit pinapakalma ang sarili. "Ang gusto ko lang, makilala nila ako. Hindi ko nais kunin sila mula sa'yo. Gusto ko lang makasama sila, matulungan kayong lahat. Kung papayagan mo, tutulungan kita sa gastusin sa pag-aaral nila, sa pangangailangan nila. Pero ikaw pa rin ang mananatiling tagapangalaga nila. Igalang ko kung anuman ang desisyon mo." Napayuko si Riza. Sa unang pagkakataon, may taong nag-alok ng tulong. Hindi dahil sa awa, kundi sa pagkilala sa kanyang sakripisyo. Ngunit higit pa doon, ngayon lang siya naharamdam ng pantay, na may taong handang tumulong. Hindi para kontrolin, kundi para makibahagi. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpasya siyang papasukin si Enrico. Kinausap niya si Miko at Maya. Nang marinig ni Miko ang pangalan ng kanyang ama na binanggit ni Enrico, tila may kung anong pamilyar na kabog sa kanyang dibdib. "Kuya Miko," mahina ang boses ni Maya. "Totoo po ba yon? May kamag-anak pa po tayo?" Hindi agad sumagot si Miko. Ngunit nang tumingin siya kay Riza, tila may linaw sa kanyang mata. "Kung si Ate Riza ang nagsasabing ayos lang, okay lang din po sa akin." Sa araw na iyon nagsimula ang paglalapit ni Enrico sa mga bata.
Sa mga sumunod na linggo, madalas na siyang dumadalaw. Minsan ay may dalang pasalubong, minsan ay simpleng dumadalaw lang upang makipaglaro o magkwento. Hindi siya naging mapilit. Hindi niya sinubukang agawin ang pwesto ni Risa. Bagkus naging katuwang siya. At sa mata ni Risa, ito na siguro ang simula ng panibagong kabanata sa kanilang buhay. Hindi isang pang-aagaw, kundi isang pagdagdag ng isa pang taong handang magmahal at sumuporta. Isang gabi habang natutulog na ang mga bata, tuwabi sa bintana si Riza, pinagmamasdan ang tahimik na gabi. Panginoon, bulong niya, kung ito ang gantimpala sa lahat ng pagtitiis, salamat po. Hindi ko man ito hiniling, pero ibinigay niyo pa rin. Hindi niya alam kung saan hahantong ang lahat. Pero sa kanyang puso, alam niyang tama ang kanyang pinili, na alagaan, yakapin, at ituring na sarili ang dalawang batang minsang iniwan ng mundo. At ngayon, sa pagdating ni Enrico, tila hindi na siya nag-iisa sa laban. Isa na silang mas malawak na pamilya. Hindi perpekto pero puno ng pag-unawa, respeto at pagmamahal. Makalipas ang ilang linggo mula nang unang bumisita si Enrico, unti-unti nang naging normal ang kanyang presensya sa buhay ni Riza, Miko at Maya. Pero sa likod ng mga masayang kwentuhan at merienda tuwing hapon, naroroon pa rin ang isang tanong na hindi pa rin maalis sa isip ni Riza. Ano pa ang hindi ko alam? Isang Sabado, nag-aya si Enrico na magkita sila sa isang coffee shop malapit sa terminal kung saan siya madalas dumadaan pa uwi. Hindi ito ang unang beses na nagkausap sila sa ganitong setting, pero may kung anong seryoso sa tono ng imbitasyon. Dala ni Riza ang kanyang notebook mula sa ALS at ilang Xerox na module. Wala siyang planong patagalin ang usapan, pero naramdaman niyang ito'y magiging mahalaga. Pagkarating niya sa coffee shop, sinalubong siya ni Enrico. Nasa mesa na ang 2 kape at isang brown envelope. Pasensya ka na kung pinatawag pa kita, bungad ni Enrico. Pero gusto kong ikaw mismo ang unang makaalam ng lahat bago ko kausapin si Miko at Maya. Tumangulang si Riza. Nakaupo siya ng tuwid, alerto at handang makinig. Matagal lang may lamat ang pamilya namin, panimula ni Enrico. Ang kapatid kong si Mario, ang ama ni Miko, ay nakipagrelasyon sa isang babaeng hindi inanggap ng pamilya namin, si Ana, ang nanay ng mga bata. Hindi ko ito sinasang-ayunan noon, pero noong una ko silang makilala, alam kong totoo ang pagmamahalan nila. Binuksan ni Enrico ang envelope. Ipinakita niya kay Riza ang mga litrato ni na Mario at Ana. Masaya, payapa, nakangiti sa harap ng isang simpleng bahay sa isang lalawigan. Isa sa mga litrato ay kuha sa isang birthday ni Miko. Mga 3 taong gulang pa lang ito, may hawak na lobo habang karga ni Mario si Maya na nooy tila 1 taon pa lang. Kinausap ko ang ilang kaibigan ng kapatid ko sa Visayas. Sa kanila ko rin nalaman ang buong pangyayari. Lumipat pala si Mario at Ana sa isang paupahang compound sa Tacloban bago tumama ang malakas na bagyo. Nasira ang tirahan nila, kaya't lumipat sa Maynila. Doon na nga nangyari ang sunog, paliwanag ni Enrico habang inaayos ang mga dokumento. Nakita mo ito? Tanong niya habang iniabot ang isang papel. Birth certificate ni Miko. May error sa spelling ng pangalan niya. Iba sa nakatala sa eskwela. Kaya pala hirap kayong mag-asikaso ng papeles. Kinuha ni Riza ang dokumento at dahan-dahan niya itong sinuri. Totoo nga, ang pangalan ni Miko sa birth certificate ay Mikael. Pero sa eskwela at sa barangay ay Miko lang ang nakalagay. Maliit na bagay ito, pero sapat para magdulot ng pagkalito sa DSWD noon. Dahilan kaya't halos hindi siya mapayagang maging tagapag-alaga. Nalaman ko rin na si Ana, bago pa mamamatay, ay nagtangkang kontakin ang pamilya namin. May sulat siya, sinulat ilang araw bago ang sunog. Dugtong ni Enrico habang iniyabot ang isang papel. Binasa ito ni Riza. Enrico, kung sakaling mabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Hindi ko alam kung matatanggap pa ninyo ang mga anak ko, pero wala na akong ibang mapagkakatiwalaan kundi ikaw. Hindi mo man kami tinanggap noon,
Alam kong may puso ka pa rin para sa kapatid mo. Kung may awa ka, hanapin mo sina Miko at Maya. Ayokong lumaki silang ulila sa lahat ng bagay, lalo na sa pagmamahal. Natahimik si Riza. Hindi niya mapigil ang pagpatak ng luha. Ilang taon ang lumipas, ilang sakripisyo na ang kanyang ginawa. At ngayon lang niya nalaman ang lalim ng pinagmulan ng dalawang batang kanyang inaruga. Gusto kong tulungan kayo, muling sabi ni Enrico. Pero ayokong dumating sa puntong maputol ang koneksyon niyong tatlo. Hindi ako narito para bawiin sila. Narito ako para itama ang mga pagkukulang ko noon. Bakit hindi mo sila hinanap agad? Tanong ni Riza. Halos pabulong. Bakit hinayaan mong halos 2 taon silang maghirap sa lansangan? Napayuko si Enrico. Dahil natakot ako, nahihiya ako sa naging pagkukulam ko bilang kapatid, bilang tiyuhin. Hindi ko alam kung may karapatan pa akong lumapit. Pero nang makita ka, ang tiyaga mo, ang pagmamahal mo, ang sakripisyo mo, doon ko naisip, hindi pa huli ang lahat para bumawi. Sa kanyang pag-uwi, dala ni Riza ang envelope na puno ng mga larawan at dokumento. Sa mga susunod na araw, pinag-isipan niyang mabuti kung kailan niya ikukwento ito kina Miko at Maya. Sa kanyang puso, ayaw niyang guluhin ang kasalukuyang kapayapaan ng mga bata. Pero alam niyang karapatan din ng mga ito na malaman ang totoo. Dumating ang araw ng linggo. Habang nasa sala silang tatlo, pinaupo niya ang magkapatid. May hawak siyang isang kahon, ang pinaglagyan niya ng mga dokumento at larawan. Mga anak, may kailangan akong sabihin sa inyo, panimula niya. Naalala niyo si Kuya Enrico? Siya ang kapatid ng tatay ninyo. Napatingin sina Miko at Maya sa isa't isa. Hindi sila agad nagsalita. Kilala niya ang mga magulang ninyo. May dala siyang mga larawan at sulat mula sa nanay ninyo. Ipinahanap niya kayo, pero natagalan siya bago kayo natuntun. Kinuha ni Miko ang isang larawan. Pinagmasdan niya ito ng matagal. Ito po si Papa? Oo, sagot ni Riza. Pilit pinipigilan ng luha. Bakit po ngayon lang? Tanong ni Maya. Bakit po hindi nila kami hinanap noon? Hindi ko rin alam, anak. Pero ang mahalaga, ngayon ay may pagkakataon na tayong bumuo muli ng koneksyon sa kanila. Nasa inyo kung tatanggapin ninyo siya. Nasa inyo kung kailan kayo handang makinig sa mga paliwanag niya. Tahimik lang ang dalawang bata. Ngunit ng gabing iyon bago sila matulog, nilapitan siya ni Miko. Ate Riza, kung hindi po ngay dumating noon, baka wala na kami ni Maya? Kayo po ang pamilya namin. Yumakap si Riza. Kahit ano pang mangyari, kahit sino pang dumating, hindi na mabubura ang samahan natin. Pamilya tayo, hindi lang sa papel, kundi sa puso. At sa dilim ng gabi, habang mahimbing na natutulog ang magkapatid, muling nanalangin si Riza. Hindi para sa karagdagang biyaya, kundi para sa lakas. Lakas na yakapin ang katotohanan at lakas na patuloy na magmahal sa kabila ng mga lihim na ngayon palang unti-unting naliliwanagan. Makalipas ang ilang linggo mula nang malaman ni Riza, Miko at Maya ang tunay na pagkatao ni Enrico bilang kanilang tiyuhin, lumipas ang mga araw na puno ng pag-iisip at pag-aalinlangan. Bagamat bukas na ang komunikasyon, dala ng mga lihim at pangyayari sa nakaraan, may mga tanong pa rin na pilit hinahanap ng sagot, lalo na sa puso ni Riza, na simula pa lang ay nag-alaga na sa 2 bata nang walang hinihinging kapalit. Isang gabi, habang nagkakape sila ni Enrico sa munting kusina ng kanilang apartment, tinanong niya ito ng diretsyo, Ate Riza, naiintindihan ko na malaki ang utang na loob niyo sa akin, pero gusto kong malaman ang puso mo. Ano ang gusto mong mangyari para kina Miko at Maya? Paano mo gustong ituloy ang buhay nila? Huminga ng malalim si Riza. Pilit nilalabanan ang kalituhan at pag-aalinlangan. Enrico, sa totoo lang, gusto kong manatili si Miko at Maya dito. Dito kung saan ako ang kanilang ina, tagapanalaga at gabay. Hindi ko po sila iiwan. Napatingin si Enrico sa kanya nang may halong paggalang at pangunawa. Ate Riza, wala akong balak sirain ang buhay ninyo. Kung dito man nila nais lumaki, susuportahan ko kayo. Ngunit gusto ko rin silang bigyan ng magandang oportunidad. Marahil sa ibang bansa,
kung saan mas malaki ang posibilidad. Huminto si Riza at tumingin kay Miko at Maya na naglalaro sa sala. Nakita niyang masaya sila dito. Kahit simple, puno ng pagmamahal ang bawat araw. Kung sa puso nila man ay gusto nilang lumaki dito, ayoko silang pilitin, aniya. Pero kailangan din nating isipin ang kinabukasan nila. Gusto kong may pag-asa silang tiyak. Naging seryoso ang mga araw pagkatapos ng pag-uusap na iyon. Dumaan si Enrico sa maraming pag-uusap kay Riza at pati kina Miko at Maya. Pinala niya ang mga bata sa ilang lugar kung saan maaaring may magandang oportunidad para sa kanila. Mga paaralan, mga training center at maging mga taong makakatulong. Isang gabi, habang nagsasalo-salo sila ng hapunan, tinanong ni Enrico si Miko, "Anak, kung bibigyan ka ng pagkakataon na mag-aral sa ibang bansa, gusto mo ba?" Tumitig si Miko sa plato. Tahimik siyang sumagot, "Kung kasama ko po si Ate Riza, oo. Pero kung wala po siya, hindi." Napangiti si Riza at niyakap niya ang bata. "Hindi kita iiwan, anak. Palagi akong nandito." Hindi lang si Miko ang may iniisip. Si Maya, na maliit pa, ay umaasang kasama ang kanilang ate saan man sila mapunta. Isang hapon, nagtipon-tipon ang tatlo sa sala. Hawak ni Enrico ang kamay ni Riza. "Alam kong hindi madali ang lahat ng ito, pero gusto kong malaman mo na kung anuman ang desisyon mo, ang pamilya natin ay tatanggapin ito." Muling tiningnan ni Riza sina Miko at Maya. Hindi niya gustong mawala ang kanilang payapang buhay. Ngunit alam niyang dapat magbigay ng pagkakataon sa mga bata na marating ang mga pangarap nila. Matapos ang ilang araw ng malalim na pag-iisip, dumating si Riza sa kanyang desisyon. "Enrico, salamat sa lahat ng tulong mo." Panimula niya sa isa pang pag-uusap. "Pinag-isipan ko ng mabuti. Hindi ko kayang bitawan ang mga bata. Ang kinabukasan nila ay dito, sa piling ko. Pero hindi ko rin ikakaila na gusto kong mabigyan sila ng mas maraming oportunidad. Kaya gusto kong tumulong ka sa amin, hindi bilang kapitan, kundi bilang katuwang." Napangiti si Enrico. "Sana matagal na kitang marinig. Sama-sama tayo para sa mga bata." Dahil dito nagkaroon ng bagong yugto ang buhay nila. Nag-organisa si Enrico ng isang maliit na foundation para sa edukasyon at pangangailangan ni Miko at Maya. Nilagyan niya ng budget ang pag-aaral ni Riza para makatapos ng kolehiyo at inorganisa ang mga kakilala niya upang suportahan ang pamilya. Hindi ko akalaing ang munting sakripisyo ng isang babae na walang sariling pamilya ang magbibigay buhay sa pamilya nating tatlo. Anang Enrico sa isang okasyon, at hindi ko rin akalaing makakahanap ako ng tunay na pamilya sa mga taong to. Sagot ni Riza na may luha sa mga mata. At sa gabi ng kanilang unang anniversary bilang pamilyang pinagsama ng pagkakataon at pagmamahal, humarap si Riza sa mga bata. "Mga anak, salamat sa pagtanggap sa akin bilang inyong ina. Salamat sa pagtitiwala. Pangako ko, kahit anong mangyari, hindi ko kayo iiwan." At sa kanilang munting tahanan, nagtipon-tipon silang tatlo. Sa kabila ng mga pagsubok, mga lihim na napagdaanan, at mga pangarap na unti-unting natutupad, nanatili silang matatag. Pamilya na nilikha, hindi lamang ng dugo, kundi ng puso at tunay na pagmamahal. Hindi madali ang buhay ng isang pamilya na pinagsama, hindi sa dugo, kundi sa pagkakalinga, pagtitiis at pag-asa. Ngunit para kina Riza, Miko at Maya, ang bawat araw ay isang bagong pag-asa na unti-unting nabubuo sa bawat hakbang nila. Sa tulong ni Enrico at ng maliit na foundation na kanyang itinatag, unti-unti nang nagbukas ang mga pinto ng mas maayos na buhay para sa kanila. Isang umaga, nagising si Riza sa liwanag ng araw na pumapasok sa kanilang bagong apartment. Isang mas malaki at mas maayos kaysa sa dati nilang tirahan. May mga bagong muebles, sariwang pintura sa mga dingding at isang maliit na hardin na kinalalagyan ni Maya ng mga tanim na halaman. Habang naghahanda ang agahan, nilapitan siya ni Maya, hawak ang isang maliit na booklet. "Ate Riza, tingnan mo po ito. Nakakuha po ako ng award sa school.
Sabi ng bata, sabay ngiti. Napatingin si Risa at nakita ang isang diploma ng pagiging most improved student. Napaluha siya sa tuwa. Ang galing mo, Maya. Ang dami mong pinagdaanan, pero nanatili kang matapang. Aniya, habang niyayakap ang bata, si Miko naman ay abala sa kanyang online classes. Sa tulong ng laptop na ipinagkaloob ng foundation, nakakapasok siya ngayon sa isang mas maayos na paaralan na may sapat na tagamitan. Masaya siyang nakikisalamuha sa mga kaklase at unti-unting nakikita ni Riza ang pagbabago sa anak. Isang araw, nagkaroon ng meeting ang foundation kung saan inanyayahan si Riza na magbigay ng maikling mensahe sa mga donors at volunteers. Hindi po madali ang lahat ng pinagdaanan namin. Pero salamat po sa lahat ng tumulong at naniwala sa amin. Wika ni Riza habang may bahagyang pag-iyak sa kanyang tinig. Ang aking buhay ay patunay na kahit sa pinakamadilim na kalagayan, may pag-asa at liwanag na naghihintay. Kaya po sana, patuloy po nating tulungan ang mga batang katulad ni Miko at Maya. Matapos ang meeting, nilapitan siya ni Enrico. Riza, gusto kong malaman mo na napakalaking bagay ang ginawa mo, hindi lang para sa mga bata, kundi pati sa mga taong sumuporta sa atin. Salamat sa pagtanggap sa akin bilang katuwang nyo. Sabi nito habang hawak ang kamay niya. Salamat din po, Enrico. Hindi ko kayang gawin ito ng mag-isa. Tugon ni Riza. Muli, bumalik siya sa kanyang pag-aaral. Sa gabing tahimik, habang nakaupo sa ilalim ng ilaw ng lampara, pinag-aaralan niya ang mga aralin. Nang minsang pagod na siya, tinawag siya ni Maya. Ate Riza, tara na, tulog na tayo. Aniya habang hinihila ang kamay niya. Napangiti siya, nilapitan ang bata at niyakap. Sige na anak, bukas na naman ang bagong araw. Hindi man ganap ang kanilang buhay, sa bawat araw na dumaraan, unti-unti nilang binubuo ang kinabukasan. Isang tahanan na puno ng pagmamahal, pag-asa at mga pangarap na kailanmay hindi mawawala. At sa huli, para kay Riza, ito na ang tunay na gantimpala ng lahat ng sakripisyo. Ang masilayan ang mga mata ng mga batang kanyang minamahal na may ningning, may saya at may bagong pag-asa sa buhay. Hindi naging madali ang bagong yugto sa buhay ni Riza, Miko at Maya. Sa kabila ng mga biyayang natanggap nila mula kay Enrico at ng foundation, dumating ang panibagong pagsubok na sumubok sa tibay ng kanilang samahan. Isang gabi, habang si Maya ay nilalagnat at umiiyak, naramdaman ni Riza ang takot na matagal na niyang kinatatakutan, ang sakit na maaaring maging dahilan ng panibagong kalungkutan sa kanilang buhay. Naku Maya, anong nangyari? Tanong niya habang pilit pinapalitan ang punit-punit na damit ng bata. Masakit po ang ulo ko ate, mahina ang boses ni Maya habang nilalagyan ni Riza ng mainit na tela ang noo nito. Hindi niya maintindihan kung saan nanggaling ang lagnat. Siguro ito'y mula sa lumang bahay na dati nilang tinitirahan o mula sa pagkukulang sa pagkain at pahinga. Ngunit alam niya na kailangan nila ng agarang tulong. Kinabukasan, agad niya silang dinala sa pinakamalapit na health center. Nang makita ang kalagayan ni Maya, nagdesisyon ng doktor na ipasok ito sa ospital para sa masusing pagsusuri. Hindi ko alam kung paano po gagawin ito, bulong ni Riza sa kanyang sarili habang nakatingin kay Maya na nakahiga sa kama, may mga tubo at aparato na nakakabit. Nasa tabi niya si Miko, na tila nalulungkot sa hindi niya maintindihang pangyayari. Sa unang pagkakataon, nakitang Riza na natatakot si Miko, ang batang matapang na palaging nagbibigay ng tapang sa kanya. Nakakatakot po ito, Ate Riza, sabi ni Miko habang hawak ang kamay ng kanyang ate. Alam ko anak, pero nandito ako, hindi ka namin iiwan. Tugon ni Riza habang pinipisil ang kamay ni Miko. Dumaan ang mga araw sa ospital, puno ng mga gastusin at pag-aalala. Kahit may tulong mula sa foundation, kulang pa rin ang mga ito lalo na sa gamot at diagnostic tests. Minsan, napapaisip si Riza kung hanggang kailan niya kakayanin ang ganitong klase ng buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya iniwan si Maya.
Kung may kakayahan lang akong kunin ang sakit niya para sa sarili ko, gagawin ko. Aniya habang hinihimas ang buhok ng bata. Isang araw sa ospital, dumating si Enrico. Hawak niya ang isang bag na may mga gamot, pagkain at ilang pera para sa gastusin. Riza, alam kong mahirap ang lahat ng ito, sabi ni Enrico habang yayakap siya. Pero nandito kami para sa inyo. Hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. Hindi na napigilan ni Riza ang luha. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya na hindi siya nag-iisa sa laban. Pagkatapos ng 3 linggong pagpapagaling, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Maya. Nakita ni Riza ang ngiti sa mga mata ng mga bata na muling sumiklab. Ngunit sa gitna ng kaligayahan ay natutunan niyang mas mahalaga ang kalusugan kaysa kahit anong materyal na bagay. Natutunan ko na, sabi niya isang gabi habang pinagmamasdan sina Miko at Maya na natutulog, na hindi sapat ang pagmamahalang, kailangan din ng pangangalaga at minsan pagtanggap ng tulong. Hindi lang si Maya ang nakaranas ng pagbabago. Si Riza rin ay nagdesisyong magpahinga ng ilang araw mula sa trabaho upang makapagpagaling sa kanyang pagod at puyat. Hindi siya makalimot na sa pagtulong sa iba, kailangan din niyang unahin ang sarili upang makapagbigay ng mas matatag na suporta. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon si Riza na muling mag-aral ng mas seryoso. Sa tulong ng foundation, nakakuha siya ng scholarship upang makapagtapos sa kolehiyo. Sa kanyang pag-aral, natutunan niyang palalimin ang kanyang kaalaman hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa kinabukasan ni Miko at Maya. Isang gabi habang nagbabasa ng kanyang mga libro, tinawag siya ni Miko. "Ate Riza, gusto kong maging guro kapag lumaki na ako." Sabi nito habang ngumiti. Napangiti si Riza. "Gusto ko yan, anak. Gusto kong maging inspirasyon ka sa maraming bata." Habang nag-uusap, nilapitan sila ni Maya at sinabing, "Ako naman gusto kong maging nurse para tulungan ang mga may sakit tulad ko dati." Niyakap ni Riza ang mga bata. "Anuman ang piliin ninyo, susuportahan ko kayo hanggang sa dulo." At sa kabila ng mga pagsubok na dumaan, ang pamilya nilang tatlo ay nanatiling matatag. Sa bawat hakbang, bawat paglalakad patungo sa kanilang mga pangarap, patuloy ang kanilang pag-asa at pagmamahal. Isang patunay na kahit gaano kahirap ang buhay, basta't may pagkakaisa, pagmamahalan at pagtitiwala, makakamit ang tunay na tagumpay. Hindi nagtagal, nakilala na ni Riza at ng kanyang pamilya ang mga tao sa likod ng maliit na foundation na tumulong sa kanila, mga donor, volunteer, at iba pang mga personalidad na nagbigay ng panahon, pera at lakas para maisakatuparan ang pangarap ng mga batang katulad ni Miko at Maya. Ngunit hindi nila inaasahan na sa pag-usad ng kwento nila, maririnig at makikita na rin ito ng mas malawak na publiko sa pamamagitan ng isang dokumentaryo. Isang araw, habang abala si Riza sa paglilinis ng kanilang bagong apartment, may tumawag sa kanyang cellphone. Isang babae ang nasa kabilang linya, nagpapakilala bilang si Lea, isang producer ng isang kilalang TV network. "Nakikinig kami sa kwento nyo sa foundation," sabi ni Lea. "Gusto naming gawin kayong tampok sa aming documentary series tungkol sa mga bayaning tahimik sa lipunan. Pwede po ba naming makausap si Riza? Pati na ang mga bata?" Napaisip si Riza. Hindi niya inaasahan na ang kanilang buhay ay magiging tampok ng telebisyon. Ngunit naisip niya rin na maaaring makatulong ito para sa iba pang mga batang nangangailangan ng tulong. "Okay po, Ate Lea. Salamat po sa pagkakataon," tugon niya. Sa mga sumunod na linggo, dumating ang mga crew sa kanilang bahay. Kinuna nila ang mga araw-araw nilang gawain. Si Riza na nagluluto, si Miko na nag-aaral, si Maya na naglalaro sa hardin. Nakunan din ang mga pag-uusap nila ni Enrico at ng mga kaibigan sa foundation. Lahat ng iyon ay sinabayan ng mga panayam
kung saan bukas na ibinahagi ni Riza ang kanyang kwento mula sa pagiging sekyu, sa pag-aalaga ng 2 ulila, sa pag-aaral sa ALS, hanggang sa pagtanggap ng tulong mula sa mga taong nakilala nila. Hindi ko inakala na ang simpleng pagtulong ko sa 2 batang iyon ay magdudulot ng ganitong pagbabago sa buhay namin. Sabi ni Riza sa isang panayam, "Hindi kami perpekto, marami pa kaming kailangang pagdaanan, pero naniniwala kami na sa bawat araw ay may bagong pag-asa." Hindi lamang mga salita ni Riza ang naging sentro ng dokumentaryo, kundi pati ang mga kwento ni Miko at Maya. Nakita ng mga manonood ang paglaki nila, ang alilang pag-aaral at ang pagmamahal na ibinibigay ng kanilang ate. "Si Ate Riza ang nagligtas sa amin," sabi ni Miko. "Hindi siya nanay namin sa dugo, pero siya ang nanay namin sa puso." Nagpapasalamat kami sa lahat ng tumulong, dagdag ni Maya, na may ngiting hindi matatawaran ng kahit alok-laruan o pagkain. Mabilis kumalat ang dokumentaryo sa social media at marami ang naantig sa kanilang kwento. Dumami ang mga donasyon, ang mga taong nag-volunteer at ang mga gustong tumulong hindi lang sa pamilya nila kundi sa iba pang mga batang nangangailangan. Dumating si Lea sa bahay nila upang ipaalam kay Riza ang naging epekto ng dokumentaryo. "Riza, marami ang na-inspire sa kwento mo. May mga grupo na gusto kayong tulungan. May scholarship program, may libreng medical check-up at pati mga libreng tutorial sessions para sa mga bata." Wika niya. Hindi makapaniwala si Riza sa mga narinig. "Hindi ko po ito magagawa kung wala kayo. Salamat sa pagpapakita sa mundo na kahit maliit ang pagtulong, malaki ang epekto." Ngunit sa kabila ng kasikatan, nanatiling simple si Riza. Hindi siya nagbago. Patuloy pa rin siyang nag-aalaga, nag-aaral at nagtatrabaho ng maayos. Para sa kanya, ang tunay na gantimpala ay ang makita ang mga mata ni Miko at Maya na puno ng pag-asa. Isang gabi, habang nagkukwentuhan sila sa sala, sinabi ni Enrico kay Riza, "Hindi ko inakala na ang munting pamilya natin ay magiging inspirasyon para sa marami." "Hindi ito kwento ko lang," sagot ni Riza. "Ito ay kwento nating lahat, ng bawat tao na handang magbigay kahit konti." Habang nakatitig siya sa mga batang natutulog sa tabi, muling nanalangin si Riza. Hindi para sa sarili, kundi para sa lahat ng mga taong patuloy na nagsisikap sa kabila ng mga pagsubok. At sa mga mata ng mga batang iyon, sa bawat araw na lumilipas, muling nabubuo ang isang pamilya. Isang pamilya na hindi hinubog ng dugo, kundi ng tunay na pagmamahal, pag-asa at walang sawang sakripisyo. Lumipas ang 4 na taon mula nang unang makita ni Riza, si Miko at Maya sa malamig na kanto ng eskinita. Sa panahong iyon, napakaraming nagbago. Hindi na lamang sila 3 estrangherong nagkakilala dahil sa pagkakataon. Ngayon, isa na silang pamilya, hindi perpekto ngunit puno ng pagmamahal at walang kapantay na pagtitiis. Isang gabi, habang nakahiga na sa kanilang bagong bahay, pinagmamasdan ni Riza ang mga batang natutulog sa kanyang tabi. Si Miko ay nasa grade 6 na, masaya at palakaibigan, samantalang si Maya ay isang top student sa elementarya. May pusong mapagbigay at punong-puno ng pangarap. Sa bawat hininga nila, naramdaman ni Riza ang kasiyahan ng isang ina. Ang kasiyahan na ang mga anak niya ay lumalaki ng malusog, masaya at may direksyon sa buhay. Kinabukasan, sa salo-salo ng kanilang mga kaibigan at kapitbahay, ipinagdiwang nila ang pagtatapos ni Riza sa kolehiyo. Isang milestone na matagal niyang pinangarap at ngayon ay kanyang natupad habang sabay na pinapalaki ang 2 bata. "Hindi ko po ito magagawa ng mag-isa," wika ni Riza habang hawak ang diploma at umiiyak sa saya. "Salamat sa mga taong naniniwala sa amin at higit sa lahat, salamat sa aking mga anak na nagturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at pagsusumikap." Sa tabi niya, niyayakap siya ni Maya at sinasabing, "Nanay na nanay ka na talaga." "Ate Riza,
Kami po ang pinakamaswerteng bata dahil sa'yo. Si Miko naman ay may dalang regalo, isang maliit na motorsiklo na handog ng kaibigan ng pamilya, simbolo ng bagong simula. Para sa'yo, Ate Risa, sabi ni Miko habang ibinibigay ang susi. Hindi napigilan ni Risa ang luha habang niyayakap ang kanyang mga anak. Para sa kanya, ang lahat ng hirap, pagkabigo at sakripisyo ay nagbuma na. Sa paglipas ng mga araw, lumawak ang kanilang mga pangarap. Nagplano si Riza na magtayo ng sariling maliit na negosyo, isang maliit na kainan kung saan maaring magtrabaho si Maya kapag lumaki na, at si Miko naman ay matututo sa pagtupustos nito. Isang gabi, habang nagsasalo-salo silang tatlo, napatingin si Riza sa dalawang bata. "Anak, anong pangarap ninyo?" tanong niya. "Gusto kong makatulong sa pamilya," sagot ni Miko, "at maging guro para sa mga batang tulad ko. Ako naman, gusto kong maging nurse para makatulong sa mga taong may sakit," sabi ni Maya habang ngumimiti. Napangiti si Riza. "Anuman ang piliin ninyo, palagi akong nandito upang suportahan kayo." At sa anilang munting tahanan, may karatula sa pinto na nakasulat. "Dito nakatira ang pamilyang tinahi ng tadhana. Isang pamilyang nilikha hindi dahil sa dugo, kundi sa mga sakripisyong puno ng pagmamahal, sa mga pangarap na sabay nilang hinahabulin at sa puso na handang magmahal, umunawa at sumuporta sa bawat isa." Sa huli, para kay Riza, ang pinakamahalagang aral ay ang isang simpleng katotohanan. Kahit gaano man kahirap ang buhay, basta't may puso, may pagtitiwala at may pagkakaisa, ang isang pamilya ay kayang harapin ang kahit anong unos at tumanggap ng tunay na kaligayahan. Eyo nga ang kwento ng babaeng Sekyu na nagpakita na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o posisyon, kundi sa pagmamahal na walang kapantay, sa mga pangarap na hindi kailanman nilimot, at sa puso na handang magmahal ng buong buo. Isang uso na naging kanlungan ng dalawang batang ulila at naging ilaw ng isang bagong pamilya.